Thank you so much, Brother Maki. Church, good morning. Daw luya haw. Daw pulaw guro ka lagaw gabi ay. Ha? Masin mo na buraw? So sabi ng song, God is too good to be mistaken. Amen? O God is too wise to be mistaken. Hindi pwedeng magkaroon ng failure o mistake si Lord. Because He is too wise. Your thoughts is not my thoughts, neither your ways are my ways. Oh, saith the Lord. Oh, Book of Isaiah 55. Okay? And God is too good to be unkind. Amen. Oh. Ano pang sabi niya ba? If you don't understand, if you don't see His plan, if you can't reach His hand, anong gawin natin? Trust His heart. May mga bagay siguro sa buhay natin di natin naintindihan ngayon. Di mo nakita ang plano ng Diyos. At parang it seems hindi nag-work si Lord sa buhay mo. But let me tell you today, trust His heart. Trust God. Amen? Trust Him in your heart. He's like a tapestry. He's weaving you and me. Ano yung tapestry? Parang cross stitch po yan. Familiar kayo sa cross stitch? Yung parang may design na ginatahi-tahi mo siya. Sabi ni Lord, para tayong ganon, tapestry. He's weaving you and me. Just trust His plan, mga kapatid. Magtiwala tayo kay Lord. May mga plano tayo, hindi nag-work out. May mga desire tayo siguro na it seems unfavorable pala sa atin. But let me tell you, God has plan for us. And God has a best plan for us, mga kapatid. Just trust His hand and trust your heart. Okay? Trust Him in your heart. John 4:24, very familiar Bible verse. In fact, every time mag-pray tayo, ginamention natin ito na word. We worship the Lord in spirit and in truth. Pero sana hindi lang sa baba natin, hindi lang sa bibig natin, hindi lang expression natin na gina-worship natin si Lord in spirit and in truth. Kundi sa buhay, makikita sa ating manner of life, makikita natin si Lord. Everybody standing. John 4:24. Book of John, chapter 4, verse 24. We need to realize the importance, the significance of this verse, especially of this passage of Scripture. It talks about the woman, the woman at the well when he when he encountered the Lord Jesus Christ, and he said, from now on, okay, you will no longer worship, or the Jerusalem is no longer the center of worship. But rather, he said, okay, for the Jews worship Jerusalem as their capital for worship. But God said in verse number 24. Let's begin reading verse 21. John chapter 4, verse 21 to 24. Are you there? Okay, all together, verse 21, ready, go. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship, ye know not what we know, what we worship, for salvation of the Jews. But the hour cometh, and now is, when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. 24, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. So, God said to the woman, okay, it's not in this mountain or at Jerusalem, but you can worship the Lord anywhere, because God, okay, is spirit, and they that worship Him
worship Him in two things, in spirit and in truth. Let's come to the Lord in prayer. Gracious, eternal, and loving Father, we thank you for this day. We thank you for your mercy upon us. Thank you, Lord, for what you have done to us for the past few days. Lord, keeping us, guiding us, leading us, preserving, and even protecting us, Lord. In this moment, we come to you, acknowledging our capacity, our ability, Lord, that apart from you, we can do nothing. That's why we need your intervention, we need your wisdom, we need your presence, we need your knowledge, Lord, to be able to understand fully, to be able to comprehend the things, the spiritual things that you want us to know and you want us to learn this morning. I pray that the Holy Spirit of God will be the one to teach us, be the one, our guide, be our teacher this morning. Shed, Lord, our mind, shed light with wisdom so that we can adapt these truths. And I do pray that, Lord, the message that we're going to discuss this morning will serve as an eye-opener to all of us. That before we practice anything, we need to see to it that it is in the Bible. We need to check if it is, Lord, biblical. Is that because, Lord, it is popular? It's not, the basis should be not because most people do it, but let us examine. We need to examine in the Bible, Lord, if it is, Lord, is scriptural. That's why I pray this morning that maybe we were blind by the tradition of men, but I hope and pray that this morning, Lord, we will look at in a biblical perspective what is this all about. So I pray, Lord, na kami po iuwi, na hindi po upset, mad, but encouraged, but Lord, na-exhort, nakita namin yung truth this morning. As we go on, remove in our midst, Lord, anumang mga disturbo gagawin ng kalaban. And help us, Lord, to have a complete and full attention in listening to Thy Word. I pray also for the parents to take control to their children. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. Please be seated. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. That's our text this morning. Now, first of all, we need to consider God is spirit. We cannot see Him. God before, okay, through flesh, by incarnation, He became flesh and dwelt among us. That is the Lord Jesus Christ. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, okay, in the beginning, okay, was the Word, and the Word, anong sabi, Brad? Was God, and the Word was with God, and the Word was God. So the Jesus Christ was mentioned, He was also the Word. Amen? He was the Word. Verse number 14, and the Word refers to Jesus Christ, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So take note, God is a spirit. And therefore, the Bible says, since God is spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Amen. So take note, in spirit and in truth. We cannot mix error and spirit, error and God. When we worship God, we worship also the truth. How I wish all members are here this morning, because this is very important topic, lesson. Why biblical Christians do not celebrate Christmas. This is very important kasi baka bulag tayo.
Christmas is widely celebrated as the birth of Christ. Yun yung connection nila. Christmas is widely celebrated as the birth of Christ. Yet, it is not taught, commanded, or practiced by Jesus or the apostles. Kung meron mang pinakasikat na celebration sa buong mundo, walang iba, Christmas. Yes or no? Masikat pa ito sa Halloween. Masikat ito kaysa Valentine's Day. And when in fact, mga kapatid, tayo sa Pilipinas ang may pinakahabang Christmas celebration sa buong mundo. Not just Asia, not just, mga kapatid, but worldwide. Kasi ang ating tradisyon, pag bare month na, Christmas na. Pagpatak ng September 1, umpisa na. Sa Amerika, 25 lang celebration nila. December 25, yun na yung Christmas. Pero sa atin, 4 months ang ating celebration. Extended pa yan, hanggang February pa, kaya may 3 kings pa sila. Di ba? Pinakasikat, walang hihigit na celebration, mga kapatid, itong Christmas. Kaya tinawag siyang widely celebrated as the birth of Christ. Yet, sabi ng Bible, it is not taught, commanded, or practiced by Jesus or the apostles. Pero titingnan natin, in biblical perspective, ang Christmas ba giniselebrate ni Jesus Christ? Ang Christmas ba tinuro sa Bible? Ang Christmas ba giselebrate ng mga apostles? Hello? Iyan ang titingnan natin. Kaya baka kasunod-sunod lang tayo, pero hindi pala biblical ang ginasunod natin. The early church for the first 300 years, take note, first 300 years, first century, second century, third century, that is first 300 years, did not celebrate December 25. So sa first 300 years, wala pong Christmas na celebration. Bakit, Pastor? Sapagkat naimbento lang ang Christmas in the 4th century. 4th century na ang Christmas. Nag-start ang celebration. So 1st century, 2nd century, 3rd century, wala pong Christmas. Unknown po siya. Unknown po ang Christmas celebration sa buong mundo. Alright? History and scripture show Christmas is a man-made tradition rooted in Roman pagan festivals, adapted centuries later to attract unbelievers. So history and scripture, mga kapatid, shows that Christmas celebration is a man-made tradition. Ano ang roots? Roman pagan festivals. That's why today, I know very sikat ito sa atin. I know na familiar tayo dito. But let me tell you, based on the Bible perspective, okay? I hope di tayo ma-offend, di tayo mag-judge kaagad. Tingnan natin ang Bible. Ang Bible ang magsalita sa atin ngayong umaga. As followers of Christ, we must ask, do we follow scripture or human tradition? Bilang mga followers ni Christ, bilang mga anak ng Diyos, niligtas, hinugasan ng banal na dugo ni Kristo, tanungin natin ang ating sarili, sino ba ang ating sundin? Tradisyon o salita ng Diyos? Amen? Sabihin mo siguro, of course, Pastor, Scripture, of course, Pastor, the Bible, the Word of God. Pero ang tanong, ang paniniwala mo at ang practice mo, nag-coincide ba? Yun ang tanong, nag-match ba ang claim mo na sabi mo, Pastor, the Bible, pero kumusta ang ginagawa mo? Kumusta ang practice mo? Doon tayo magbase, mga kapatid. At the end of the day, sabihin natin, Scripture talaga. At ang ating pag-claim na Scripture nag-base at nag-match sa ating practice. Now, let me give you a few reasons why Christians do not celebrate Christmas. By the way, first of all, mga kapatid, you cannot find a single word in the Bible about the word Christmas. Kahit i-google mo yan, i-chat GPT mo yan, o whatever pa,
I-search mo sa Google ang word na Christmas from Genesis to Revelation. Kung may mag-appear the word Christmas. You can never find a single word in the Bible that speaks about Christmas. Amen? Now tell me, I challenge you today, all of you, show me in the Bible that there is a word Christmas in the Bible. That's the first thing. Amen? There's no such word as Christmas in the Bible, mga kapatid. Kaya doon pa lang tayo. Now, few reasons this morning why Christians, biblical Christians, do not celebrate Christmas. Reason number one, Christmas did not come from the Bible. Amen. Christmas did not come from the Bible. In other words, it is nowhere to be found in the Bible. It is never commanded in the Bible. It is never practiced in the Bible. The word Christmas and the activity Christmas. It means it is absent from all apostolic teaching. You can never find an apostolic teaching from 12 apostles up to now. And even before the cross. Back in the old time, mga kapatid, it is nowhere to be found in the Bible. The apostles never celebrated Christ's birthday. And by the way, December 25 is not the birthday of Jesus Christ. There is no specific date, there is no specific month about the birth of Christ. When in fact it is very wrong to say that Jesus born on winter time. Winter, that means taglamig. Hindi po taglamig pinanganak si Kristo. Sapagkat yung pinanganak si Kristo ay meron pong mga pastol na lumabas po outside Jerusalem at nagpapastol po ng kanilang kardero. At sila po yung unang tao na nagpakita po yung anghel. Sila po yung unang tao, binilitaan ng anghel na pinanganak na po sa pasungan, sa manger ang ating Panginoong Hesus. At during night time, nandun sila sa labas. Na kung taglamig si Kristo pinanganak, wala pong mga pastol lalabas sapagkat freezing temperature po, mga kapatid. Okay? Mamamatay po sa lamig ang kanilang mga alagang hayop. Kaya hindi po totoo pinanganak si Kristo sa taglamig. Okay? At wala po yung basis na December 25. Now, meaning there is no command nor example in Scripture. Alright? Okay? Anong sabi ni Apostle Paul? 1 Corinthians 4 verse number 6. Kindly open your Bible please in the book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 4, verse number 6. Verse number 6. 1 Corinthians 4, 6. And these things, brethren, I have in figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us, take note, that ye might learn in us, Paul and the rest of the apostle, referring to themselves, to think of men, take note that phrase, to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for against another. Take note the word that no one will think of men above that which is written. So si Paul, gikusyon niya ang mga Corinthian believers na wala magsinong tao pa na mag-iisip na mas may alam siya, mas higit siya kaysa kanilang mga sulat. Ibig sabihin, pag wala, hindi po sinulat nila Pablo at yung mga ibang apostol, ay hindi po yon applicable. Ibig sabihin, huwag tayo mag-imbento ng isang bagay na hindi nakasulat. Yun ang ibig sabihin ni Pablo, na walang taong sino man mag-isip na mas higit siya, mas taas siya, kumpara sa kanilang mga sulat.
think of himself. Now, since the Christmas celebration ay hindi po nakasulat sa Bible at wala pong utos ang Bible, then wala din po tayong karapatan na magsunod sa mga ganitong mga okasyon. Hello, amen? Mga kapatid, the reason is that, number one, there is no command in the Bible. The second is the early church did not observe Christmas. Wala po. Ang early Christian, wala po kang makita doon na isang verse na nag-observe sila ng Christmas. Nag-celebrate sila about the birth of Christ. The celebration of Christmas is that of Christian origin. According to Encyclopedia Britannica, Christians of the first 3 centuries knew nothing of it. Sa first 300 years, wala silang alam about kung ano yung Christmas, mga kapatid. December 25 first appears in the 4th century. So nag-appear the word Christmas in 4th century lang, but not in the Bible. Diyan pa tayo? Hindi po ibig sabihin, mga kapatid, kay popular, pwede na. Hindi po ibig sabihin kay maraming nagsiselebrate, pwede na. Hindi po ibig sabihin na pinakasikat, mga kapatid, na selebrasyon, okay na. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan po natin ay salita ng Diyos. Ito ba'y utos ng Diyos? Mababasa ba sa salita ng Diyos? Meron bang history na ang mga tao nung nauna sa atin nag-celebrate ng Christmas? Dito po tayo magbase sa Bible. Si Jesus Christ, galit ang mga Parisiyo, galit ang mga church leaders, religious leaders sa kanyang panahon sapagkat tinutuligsa niya, kinukontra niya yung mga religious leaders. Kasi itong mga religious leaders na ito, mas pinapahalagaan nila ang tradisyon kaysa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, these people draweth me with their lips, but their hearts is far from me. Mga ipokrito itong mga taong ito sa panahon ni Jesus Christ. Kaya galit yung mga religious leaders sa panahon ni Kristo kasi kinukontra niya, gina-rebuke niya yung mga tradisyon nila. Kaya in respect, patay nila si Kristo. Nag-respect sila, pinapako nila si Kristo. Kasi akala nila si Kristo kontrabida sa kanila. Kasi si Kristo, sabi niya, bakit niyo pinapahalagaan ang tradisyon kaysa salita ng Diyos? So even before, may mga tradisyon na, mga kapatid. Kaya ngayong umaga sa atin, suriin natin, bago tayo mag-conclude, bago tayo mag-judge, sobra naman yan si pastor, sobra naman yung simbahan, sobra naman ka-istrikto, bakit ganon? Hindi po, kapatid, mag-usisa po tayo. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Tinawag tayong Liberty Bible Baptist. Sabi ng Bible, thus saith the Lord. Search the Scripture, whether those things were so. Sabi ni Paul sa mga Berean believers. Itong mga Berean believers, mga kapatid. That's why, today, God never told His people to remember Christ's birth. Christ by His birth. He commanded us to remember His death, not His birth. Amen. Ano ang utos sa atin, Brad? Ano ang i-remember natin? Do this in remembrance of me. As you drink, yung wine, mga kapatid, represents the blood of Christ. Sabi na ni Jesus Christ, do this as often as sabi niya, as often as you do, sabi niya, in remembrance of me. Eat this bread in remembrance of me. The bread represents the broken body of the Lord Jesus Christ. The wine represents the shed blood of Christ on the cross. At sabi niya, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin at gawin niyo ito hanggang sa aking pagbabalik till I come. So ang ating i-practice na i-remember, mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo, hindi yung kanyang kapanganakan. Kaya kahit i-celebrate pa natin ang kapanganakan, the birth of Christ, kung hindi naman siya namatay, walang kwenta. Kaya may significance, hindi ang kanyang birth, ang may significance ang kanyang death.
Yun ang nagbigay meaning sa atin sapagkat naligtas tayo, hindi sa birth ni Christ, naligtas tayo, naligtas ako, naligtas ang sangkatawan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Amen. Kaya doon tayo magbigay ng meaning, doon tayo magbigay ng importansya, doon tayo magbigay ng halaga sa kamatayan ni Kristo. Pero kung sabi ni Kristo, celebrate my birth, then why not? Pero it is nowhere to be found. Walang direct verse, walang direct command na celebrate my birth. So therefore, hindi tayo mag-speculate. Hindi tayo mag-imbento, Brad. Pastor, sikat lahat ng mga simbahan, lahat ng mga baptist, gani, ang lalaki ng mga Christmas tree. I don't care kung balaki sila. I don't care kung fino sila. I don't care kung marami sila. What is important is the Word of God. Amen. Search the Scripture. Whether those things were so. Ito ginawa po ng mga Berean believers. Inusisa nila ang salita ng Diyos. Bago sila gumawa, bago sila sumunod, tiningnan muna nila, ginomorsik muna nila kung ito may biblical at meron bang basis sa Bible. Diyan pa tayo, mga kapatid. Reason number 1, mga kapatid, why we should not celebrate Christmas did not come from the Bible. That is pagan in practice, pagan in origin. Pagano po yan. Gi-introduce lang yan ni Constantine, mga kapatid. Gi-combine niya ang pagan at Christianity. Para hindi mahalata, mga kapatid, na pagano, gi-combine niya yan. Nga kuno, sa celebration 25. But kung titingnan mo later, mga kapatid, ano po ba yung December 25? Christmas replaces God's appointed remembrance with a man-made one. Ang Christmas, nasasapawan na po, mga kapatid, ng mga man-made na mga activity. Man-made. That's why, kung wala sa Bible, wala tayo. Walang direct command sa Bible, wala tayo. Di tayo maggawa, mga kapatid. Okay? Number 2, Christmas originated from Roman paganism. So, ang pinaka-roots niya, ito, paganism. Paganism po, Roman paganism. Not from Christ, but from idol worship. December 25 was the feast of Sun God, not the Son of God. Pista po ito sa mga Romano, ang December 25, na ang kanilang sinasamba, Diyos ng araw. Pag December 25, sa Rome, mga kapatid, big celebration nila. Okay? Itong Diyos po ng araw. Meron pa, itong si Saturnila. Standard reference record, December 25 was the birthday of Mithra. Sino si Mithra? The sun god of Persia and Rome. Diyos po siya ng araw, si Mithra. Okay? Sa Persia at saka sa Rome. Sa Rome naman, Saturnila. Ang kanilang gadon, the god sun. Sa Persia, Mithra ang tawag. Birthday po nila ito, December 25. So, gi-combine ni Constantine, ang pagan, gi-combine niya ito Christianity. So, it appears na parang Christian kunuhay. Na hindi siya offensive, hindi siya halata. But in reality, paganistic in origin. So wala din tayong alam, sunod-sunod lang tayo, akala natin sounds good, sounds biblical, sounds okay, kay birth of Christ, pero walang connection ng birth of Christ sa December 25. Kasi walang connection ang December 25 sa birth of Christ. Di nga natin alam kung December ba yung birthday na ipinanganak si Kristo. Kasi by the way, iba ang ating kalendar, iba ang kalendar sa mga Hudyo. Magkaiba po yung mga kapatid. Kaya di natin pwedeng sabihin na ang December 25 is the birth of Christ, the same sa ating celebration ngayon, mga kapatid. The church adopted Christmas from paganism. Saturnila, Sol Invictus, and other pagan feasts were merged with Christianity to convert pagans. So, para ma-convert nila yung mga pagano na walang alam, mga illiterate, so, gi-introduce nila itong birth of Christ.
So, hindi din malayo yung celebration nila, itong mga pagan, sige, December na tayo ng practice, December 25, okay. So, di na sila manibago. So, ma-attract din sila. So, later on, nag-evolve na mga kapatid, centuries later, handed down generation to generation, until sa ating panahon, na parang sa atin, Christmas, napakaganda. Kasi marami tayo maririnig ng mga Christmas songs, mga kung ano-ano pa. Until nag-evolve na, may Christmas tree, nag-evolve na, may mga carolings, nag-evolve na, kung ano-ano na lang, mga Christmas light, Christmas cards, at marami na. When in fact, ang gipromote mga kapatid ng Christmas celebration is not totally the Lord Jesus Christ, but you know what? It's more on commercialism. Merchandise. Pinakamaraming Christmas card during Christmas, mga Christmas greetings, mga Christmas merchandise, Santa Claus, Christmas light, ano pa Brad? Mga product related sa Christmas. Fireworks. Pero walang connection kay Jesus Christ. More on celebration sa mundo, more on celebration sa pleasure ng tao. Amen? Enjoyment ng tao ang center ng Christmas. In reality, hindi si Jesus Christ. That's why anong sabi ng Bible, mga kapatid? God condemns adopting pagan customs for worship. Ayaw ng Diyos. Kaya sabi niya, Jeremiah chapter 10, verse 2. Jeremiah chapter 10, verse number 2, mga kapatid. Buksan po natin. Jeremiah chapter 2, please. Chapter 10, rather. Chapter number 10. Chapter 10, verse number 2. Verse 2. All right. Let us read, please. Ready, go. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven. For the heathen are dismayed at them. Verse number 3, for the customs of the people are vain, for one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workman with the axe. Fourth, they dig it with silver, with gold, they fasten it with nails, and with hammers, that it move not. Okay? So yan ang Christmas tree. Originally, ang Christmas tree, kahoy talaga yan. Green tree, evergreen tree ang tawag. Pinuputol nila yan. Tapos dinadala sa kanilang lugar. Tapos pinapatayo, gidekorasyonan, gilagyan ng mga decor. Silver, sabi ng Bible. So evergreen tree, kaya makakita ka ng Christmas tree, originally, ano yan? Green. Kasi by origin, by history, evergreen tree ang ginagamit nila. Even sa Amerika, yung mga parang pine tree ang tawag doon, kinakat nila yan, tapos pinuputol ba, ginagawang Christmas tree. Pero anong sabi ng Bible? Learn not. Maliwanag. Ibig sabihin, huwag mong sundin, huwag mong i-adapt, huwag kang magpadala. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen. Pagano? Mga kapatid. Pero sa atin, yun nga, nasanay tayo, namulat tayo sa ganitong tradisyon, pinakasikat na bagay, na minsan kahit Kristiyano na, pag di tayo nagsuri sa Bible, akala natin okay lang. No problem. Hello, dyan pa tayo? But the Bible is very clear, mga kapatid. Pag pagan, that is pagan. God hates pagan practice. Ayaw ng Diyos na mahaluan ang ating pagsamba sa Kanya ng mga pagano. Sabi ng Book of Deuteronomy, that thou inquire not after their gods. Huwag kang sumunod sa kanilang mga Diyos-Diyusan, saying, how did this nation serve God? Serve their gods, even so will I do likewise. God forbids using pagan practices, even with Christian meaning. Pagan symbols became Christian traditions. Historians agree the following originated in pagan worship.
Ano po yan? Yun nga, mga Christmas tree na yan, mga exchange gift. Saan ba yan nagsimula yung exchange gift? Ang totoong gift, hindi po walang kapalit, walang kapantay. Sapagkat the gift itself is gift. Notice the word, ang pangalan gift. Gift is free. You don't need to work for it. You don't need to buy for it. It is gift. Why do you exchange it? It is no longer gift. Kung exchange mo, may kapalit. Kaya dahil sa exchange gift na yan, maraming relasyon nasisira. Maraming kamag-anak nasisira. Kasi yung kanyang gift na binili, mas malaki, mas mahal, tapos yung nabunutan niya, tsinilas lang ang nabunutan niya, hindi man ang kalahati sa kanyang presyong binili, nagwawala na siya. Kaya nasira dahil sa exchange gift na yan. Yes or no? Kahit ako nung una, elementary days ko pa, nakaranas din ako dyan, nakarelate ako mga kapatid. Kasi elementary days, sige, 50, pinakamababa. Ang nakuha mo lang, 20 pesos. Di ba unfair din yan sa'yo? Kaya mas maganda, salamat kay by DepEd order na wala ng exchange gift, wala ng Christmas party. Siguro optional na lang. Why? Kasi minsan yun yung naging dahilan ng samaan ng loob, mga kapatid. Wala po yan sa Bible. Kung gusto mo, may puso ka magbigay, then do it. Huwag ka nang mag-expect na may kapalit na next day. O dito, okay, Thanksgiving natin o sa 28, last Sunday, mag-exchange gift tayo. Mga kapatid, hindi mo masabi 100% kahit Christian na walang samaan ng loob. Lahat excited, pero pagbukas, dismayado. Tama? Kahit hindi mo masabi yan, mag-exchange gift tayo dito. Kahit magsabi, okay, hindi tayo magbaba 200, pero may mga tao pa rin na hindi susunod sa ganung amount, brad. Punta ako ng Unitap, 100, damo na to Pag-open niya, lipay-lipay. Dito sa kabalo, wait to kaabot 200. Namuon ko, bakal ko sini, ipila man ang tag-Unitap to man. Diba? Kung maro man to nakabaton, be, computon ko ni be, pila tong ihatag ni Brad nga yung exchange gift, pila to, mangkot ko sa Unitap, be. Kasi sa akong kagito presyo, isa-isahon niya, gali, 150 lang gali, ang inyong presyo nga nakasugtad, tag 200, hindi magbaba. Tingala ka na lang, sa Domingo, may na nagsimba si Brad Bernard, kaya naglain na buot niya kay Brad Romy. Kaya ang iyang gift na baton, 150 lang, samantala iya na gasto, 300. Katunga. Tama? Kaya hindi talaga si Lord ay wise. No? May alam ang Diyos, mga kapatid. Kaya reason number 1, why biblical Christians do not celebrate Christmas? First, Christmas did not come from the Bible. Okay? In fact, Christmas originated from Roman paganism. Pagano po yan na practice, mga kapatid. The third reason, Christmas is a tradition of men, not a command of God. Tradition of men. Man-made traditions become spiritual dangers. Jesus rebuked religious traditions added to worship. Matthew 7:7, Mark 7:7. Mark, anong sabi ni Lord? Mark chapter 7, verse number 7. Mark chapter 7. Mark 7:7. In vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Take note, teaching for the doctrines the commandments of men. These people, they worship God, but their worship in the sight of God is vain. Why? Because their teaching came from the commandments of men, not the doctrine of God. Alright? Christmas fits this description, a religious tradition not from God. Human tradition can overthrow God's word. Magiging overpower po, brad.
ang tradisyon ng tao. Verse 13. Ladies, would you please read? Chapter 7, verse 13. Mark 7:13. God said He further said in verse 13. Verse 13, chapter 7. Ladies, ready, go. You see? God said, Jesus Christ said, making the word of God of none effect through your what? Tradition. So here, the tradition became higher, more superior than the word of God. It was overthrown. That's why Jesus Christ said, making the word of God of none effect. Mas sinusunod ang tradition kaysa word of God. And very sad, even Christians right now are become victim of this tradition. Many were blind, many were deceived, many were misled about this kind of tradition because this tradition, like I said, it is a very popular, most famous worldwide. The Christmas season. Amen. The Christmas season. Making the word of God of none effect through your tradition. Christmas shifts focus from obedience to Scripture to observance of tradition. Hindi na nasusunod ang salita ng Diyos, kundi the observance of tradition. That's why God said, true worship must be in truth, not in invented rituals. We must worship Him in spirit and in truth. Bakit maraming absent ngayon? Epekto yan sa Christmas. Minsan, ang tao hindi makasimba dahil may Christmas party. May Christmas celebration. Bakit ang tao minsan late? Dahil Christmas. Happy tayo kay December, but on the other side, minsan nalulungkot tayo kay isa sa mga maraming absent na mga Christians during December. Bakit? Kasi ang isip nakaprogram, Christmas party, reunion, kung ano-ano pa doon na mga celebration. At wala na ang focus sa Panginoon. Hindi na si Lord ang sentro. Hindi na si Christ ang na-magnify. Hindi na si Christ ang na-exalt, kundi ang celebration na. Ang isip ng tao, saan ako magpasyal? Saan ako pwedeng mag-ano? Doon ang isip ng tao. Hindi ang Panginoon. Diyan pa tayo, amen? Nawawala yung real essence ng Christmas. Nawawala yung real spirit ng Christmas kuno. Mga kapatid. But in reality, hindi natin na-exalt si Christ. Saan ang pinakamaraming lasing? During December. During Christmas. Sino pinakamaraming sales ng mga inumin, mga alak? Christmas. Sino ang pinakamaraming celebration ng firecracker, paputok? Christmas. More on celebration. Festivities, mga kapatid, na walang connection sa Bible, walang connection sa celebration ni Jesus Christ. It is not from the Scripture. It cannot be offered in truth. And number 4, Christmas produces unscriptural and worldly fruits. Christmas produces unscriptural and worldly fruits. Fruit reveals the root. Christmas promotes materialism, not holiness. Amen. More on materialism. Naging materialistic ang tao. May sale ngayon. Magtagaan na sa kwarta. Kay may Christmas sale, may midnight sale. Ano ang isip? Sale. Ano ang nasa mindset ng tao? Buying, spending. Para sa material na bagay. Hindi masama po mga kapatid, magbili ka. Pero kung ang mindset mo para na lang sa sarili mo, wala sa Panginoon, yun ang mali. Na more on focus tayo sa sarili, hindi sa Panginoon. Sa halip na, itong pera ko ito, isave ko ito para meron akong thanksgiving offering.
Magpasalamat ako kay Lord sa biyaya ng Panginoon sa pag-ingat niya sa akin from January 1 na abot ko yung December. Yes, maraming challenges. Yes, marami akong struggle na encounter sa life na ito this year. But thank God for His mercy, His love. Nakasustain ako, na-survive ako. And therefore, magbigay ako ng pasalamat kay Lord. Iyon dapat ang ating mindset. Kung may bonus ka, dapat, Lord, itong aking bonus, salamat po na nakatanggap ako nito. Maybe, i-cut mo yan into 2, kalahati, pasalamat mo sa Panginoon. This is my thanksgiving offering. Expression ko sa pagiging Kristiyano ko. Expression ko ng aking love and appreciation kay Lord sa buhay na binigay niya po sa akin. Hindi ka cellphone ka agad, saan ba yung sale? Kailan ba mag-midnight sale? Bili damit, bili sapatos. Migo pa ta? Like I said, mga kapatid, sana di tayo ma-offend dito. This is the Word of God. Salita ito ng Diyos, hindi ko po salita ito. But this is reality. Anong nangyayari sa atin? Anong sabi ng Bible? 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is what? Is not in him. Tradition is of the world. Christmas is of the world. That's why the Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. Things that are in the world. Kung may budget ka sa paputok, why not? I-budget mo na lang yan para sa Thanksgiving. Sayang yung pera, ipaputok mo lang. Kung ibigay mo yan na offering, bigay mo sa mission, mas may value pa, may mas matter pa, mas may halaga pa, kapatid. Kaysa mga bagay na yan, nag-contribute ka pa ng pollution, nag-contribute ka pa ng ingay, nag-contribute ka pa ng basura. May mga Kristiyano na hindi pwedeng mag-celebrate ng Christmas, New Year kung walang paputok. Ako, matagal na ako sa Marbel. 2002 ako dumating dito. But never, not once, na nagpaputok ako. The last time siguro nagpaputok ako, elementary or high school. Alam niyo nung una, yung pad, yung pula na pad, yung may pulbura, yung ginagunting-gunting pa nung una. Panahon namin, tapos pukpukon mo lang ng bato. At saka yung watusi nung una, yung parang stick ng puspuro, na ikurit-kurit mo doon sa padena, ano mo, na hindi man makaano sa kamay, o siya pukpukon mo. Pero pwede mo siya, ganun lang sa mga simento na rough. Yun na yung aming kuha nung una. At saka yung parang gamay na parang cigarette bud. Sindihan nung una nga, ganun lang siya nga, anong tawag doon? Parang cigarette bud, sindihan mo lang. Minimal lang. Ganun lang yung mga paputok. Wala pa yung mga Goodbye Philippines, mga plapla na yan, mga Dilima, mga Bin Laden. Yan yung mga time nga nagpaputok ako. But mula nung na-educate ako, nasayang yung pera. Kahit sabihin mo piso. Pero sa ilang bili mo ng piso. Pag tipunin mo yan, malaki na rin yan. I don't know. I doubt kung may piso ngayon. Baka pinakamura ng 100 ngayon. Kahit fountain ngayon, mahal na rin. Diyan ba tayo? Amen? Huwag tayo mga kapatid, huwag nating sayangin ang pira sa walang kwentang bagay. Gamitin natin sa makabuluhan. Kung pwede sa pagkain, huwag mo na lang ilaan. Nag-enjoy pa kayo lahat, anak mo, apo mo, kayo. Kaysa mga paputok, pwede ka pa madisgrasya, pwede ka mabulag, pwede ka maputulan ng kamay, pwede ka makasunog ng ari-arian. Tama? So doon tayo mga kapatid, mag-isip tayo ng tama. Ang aking bang ginagawa, naluwalhati ba ang Diyos? Natutuwa ba ang Diyos? Hindi yung sarili lang natin na gusto. Higit sa lahat, nasa Bible ba?
Amen. O kung gusto mo talaga, sige ba, kung gusto mo talaga yung 13 fruits, 13 ba yun? 12. Okay, tradisyon lang tradisyon, pampaswerte. Okay lang yan, kay pagkain. O sige, let it be. At least pagkain, kung di mo talaga maiwasan na magbilog-bilog-bilog ka dyan. Pero yung paputok, ipaputok mo lang, paano kung nasunog yung kapitbahay? Di, nakulong ka pa. Kaya ikaw ang dahilan na nasunog, nagtupa yung kwitis doon sa kabila. Imbis wala kang problema, imbis basaya yung Pasko nila, dalawa kayo naging malungkot, ikaw na nakasunog at siya yung nasunugan. Diyan ba tayo? Ako, meron akong Christmas light sa bahay. Pero yung Christmas light ko, 2 years na. At anytime ko yun pinapano, kahit hindi Christmas, pag type ko, patayin ko yung ilaw doon sa kubo-kubo ko. Mag-imot-imot ako doon, pag ganun-ganun lang. Tapos ga-blink-blink. Mag-enjoy ako sa mga light. Light blue, pink, green. 2 years na, walang tanggal-tanggal. Yung ibang bulb niya, sira na siguro, busted na. Kaya sobra na 2 years. Mula nung nilagay ko, walang tanggal-tanggal. January, 12 months. Kasi hindi ko lang siya Brad, kung December. Kahit January. Kaya Christmas ko, Brad, whole year. Pero of course, hindi ko ginapa overnight. Lalo na ngayon, may mga substandard. Baka mag-init yan. Kung mga gabi lang minsan, hanggang alas 9, type ko lang yung kulay niya, yung maliliit, mag-blink-blink, ganyan. Minsan, mag-night dinner kami ni Ma'am Vic at Diclet doon. Night dinner. Habang ka blink-blink. Di ba? Parang nakasalabas ka din. Special dinner. Ganun. Pero yung kailangan mag-Christmas tree ka dyan, kailangan ka ng Santa Claus na yan, budgetan mo yan kung ano. Wala na tayong kaibahan sa mga pagano. That's too much, mga kapatid. Hello, amen? Kaya, bago kayo mag-upset sa akin, bago kayo magtampo sa akin, itingnan nyo muna sa Bible. Bago kayo mag-conclude, bago kayo mag-judge, grabe naman si pastor. Hindi po grabe, Bible po ang nasalita. Kung nasa Bible din, mag-celebrate ako. Like I said, what the Bible says, kung nasa Bible, sundin natin. Kung wala sa Bible, huwag tayong mag-imbento. Ganun ka-simple. Kaya, wala tayong Christmas party dito. Mga bisita, baka ga-expect kayo na may Christmas party kami. Wala po. Never po kami na Christmas party dito. Ara si Brad Ferdy. Medyo dugay-dugay naman na. Brad Romy, buhay pa man na. Tanungin nyo kung na-Christmas party ba kami. May Santa Claus ba? Brad Romy, gawin natin Santa Claus. Kung payag kayo. Sa kabila, nag-Santa Claus na doon. Lahat na naging Santa Claus, ikuha daw ni Lord, Brad. Papel ng Santa Claus, kaya delikado. Pangalan pa lang, confusing na, Santa Claus. Santa, dapat babae. Kaya wala tayong exchange gift. Pero kung gusto nyo magbigay, pwede kayong magbigay. Hindi kayo binabawalan. Kung magbigay kayo sa akin, okay lang, tatanggapin ko. Pero don't expect na magbigyan ko kayo. Kung kusa mo magbigay sa ninong mo, sa ninang mo, o ikaw ninang, gusto mo magbigay sa ihado mo, hindi bawal yan. At hindi lang sa hanggang December lang, pwede kahit anong araw, pwede ka magbigay. Kasi ang labas kasi pag December, parang commercial na rin yung giving natin. Nakikisabay tayo sa uso. Hindi tayo pa uso-uso, sa Bible po tayo, mga kapatid. Hello po. Christmas, mga kapatid, ano pa? Love not the world, sabi ng Book of John. Minsan ang tao nangungutang kasi Christmas. Tama? Nangungutang para may bagong damit sa New Year. May bagong sapatos, may bagong ganito. Willing mag-utang para lang may mabili. Imagine mo, siguro kung na-hospital ka, magnegosyo ka, siguro okay yan. Acceptable yan. Pero kung magbili ka lang, mangutang ka, kaya magpaputok ka, mag-utang ka para makabili ka ng Christmas tree or ano yan, for me, parang hindi tama. Greed, covetousness, and worldly celebration.
And this contradicts the scripture. Christmas misrepresents Christ. It replaces the gospel. Tingnan nyo, ang tao ngayon, o nak, magbihib ka para may gift ka kay Santa Claus. Mabigyan mo ako pera. O sige, magbihib ka, matulog ka ng maaga para paggising mo mamaya, may maglagay. Basta magbihib ka, sabi, nag-promise si Santa Claus, lagyan niya yung medyas mo ng gift, lagyan niya ng pera, kaya matulog ka na ng early. O, ang bata man, gapati man, o tulog siya. Tapos si mama lang, si papa lang naglagay ng pera doon sa medyas, gibitay-bitay nga, isa ka bulan na wala laba-laba. O, nagbigay tayo ng false hope. O, na akala ng bata na totoo si Santa Claus. Akala ng bata na may Santa Claus na nagbibigay. Yun ang impresyon ng bata, which is mali. Amen? Parents, huwag tayo maging ganon. Huwag nating turuan ang bata ng mali. Amen? O, kung ano na sa Bible. Minsan doon tayo pinapasa natin kay Santa Claus na siya na ang giver. Kapalit na siya ni Jesus Christ. Kung anong trabaho ni Jesus Christ, siya na ang gumagawa. Hindi po. Santa Claus is a myth, mga kapatid. Mythology. The gospel with sentimentality. Holiness with commercialism. Gireplace na natin. Truth with mythology. Santa, magic, etc. And the Bible warns us, Galatians 1:9, warn against altering the gospel. Na huwag nating i-alter ang gospel. Huwag nating i-pervert ang gospel. Christmas distracts from true obedience. Mawala yung ating true obedience. People honor Christ one day, yet ignore His commandments all year. Pag 1 year lang o 1 day lang, sinusunod natin. Meron pa mga simbang gabi na yan. At Matthew 15:8, these people draw it nigh, but their heart is far from me. Their heart is far from me. Fifth and final reason why Christians should not celebrate Christmas, there are spiritual consequences for following man-made, pagan-rooted traditions. There are, let me repeat, there are spiritual consequences for following man-made, pagan-rooted traditions. God warns against imitating the nations. God rejects mixed worship. Exodus 32, the golden calf was called a feast to the Lord, yet God condemned it. God destroyed Israel for blending pagan practices. They followed vanity and became vain, God said. God warns Christians not to imitate the world. Amen? Romans 12:2. Anong sabi ng Bible? Okay? And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. We should not conform to this world. Christmas is of the world. Christmas celebration is of the world. It's not Christian gathering, it's not Christian practice. Adding human religious ideas brings spiritual deception. Paul said in Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men. Christmas can lead Christians away from pure devotion to Christ. Yes, mawawala mga kapatid ang ating devotion kay Christ. And last mga kapatid, as conclusion, why biblical Christians choose not to celebrate Christmas? Why? Why biblical Christians choose not to celebrate Christmas? Number one, because it is not commanded by God. Amen? Because it is originated from pagan worship. Third, because the early church never practiced it. Fourth, because it is a tradition of men, not of doctrine of Christ. And fifth, because God rejects worship mixed with pagan customs.
And sixth and last, okay, because it produces worldly and unscriptural fruit. And because God calls us to purity in worship. 2 Corinthians 6:17, anong sabi ng Bible? Mga kapatid, come out from among them and be ye, what? Separate. Be separate. We are not against Jesus' birth. We are against replacing biblical worship with human tradition. Hindi tayo against sa Christ's birth. Christ's birth is in the Bible. Amen? Christ's birth is biblical. But what we do not believe and agree is that December 25 is the birth of Christ. And there's the connection in Christmas. True honor to Christ is not found in man-made holiday. Ang tunay na pag-honor, pagsamba sa Diyos kay Kristo, mga kapatid, ay hindi po nakakita sa man-made holiday. Saan nakikita ang true honor kay Christ? Number 1, obeying His word. Number 2, preaching His gospel. Third, living in holiness. Fourth, remembering His death as He commanded. And fifth and final, worshiping in spirit and in truth. Amen. Church, brethren in the Lord, let us stand with Scripture, not with tradition. Like I said, hindi dahil uso, hindi dahil sikat, hindi dahil maraming mga tao sumusunod sa tradisyon na ito, ay pwede na rin tayong sumunod. Okay, una sa lahat, mga kapatid, suriin natin, nasa Bible ba? Bible should be our final rule for practice and authority. Bible ang ating basihan, hindi kung anong nakikita natin. Kahit sikat pa, popular pa, pag wala sa Bible, we are not obliged to practice nor to obey it. Amen? Okay? Pastor, mingaw simbahan, wala Christmas party? Anong mingaw? Marami tayong pwedeng mag-enjoy na kahit walang Christmas party. Attend kayo January 1. Amen? Okay, hindi na pato, hindi na idik ang aton nga ipapremyo. Baka o di kanding. Oh. Sino makadakop kanding? Ni Sister Heidi. Ano nakalaki yung kanding natin, Sister Heidi? May yung bagong panganak. Dali lang yung badaki kay bagong panganak. Oh. Dugangan pa ni Ferley isa. Oh. Kaya duha na. Enjoy mga kapatid, amen? Oh, punta kayo January 1, I promise mag-enjoy ka. Oh. Marami tayong palaro nito. Marami tayong premyo. Na kahit walang doon tayo i-celebrate natin. Oh. Mag-enjoy tayo. Pwede tayo mag-enjoy na hindi katulad sa mundo na pag-celebrate. Hello, amen? So, church again, huwag tayo magbase doon dahil sikat, dahil nakagisnan natin, dahil ito po ay matagal ng selebrasyon na ibig sabihin ay hindi na natin pwedeng baguhin, Masundin natin ang Bible. Huwag tayong magpapresyo sa nakikita natin sa labas. Ating tanungin natin sarili, ang Diyos ba ay natutuwa pag ginawa ko ito? Yun ang tanong natin, mga kapatid. Kaya hindi po killjoy ang Panginoon. Hindi po siya against na mag-enjoy tayo. Mag-enjoy tayo sa tamang paraan. Sa paraan na ayon sa salita ng Diyos. Amen? Oo. Pwede tayong mag-enjoy kahit walang palupok. Pwede tayong mag-enjoy kahit walang siyat-siyat, walang red horse, walang taduay. Pwede tayong mag-enjoy, mga kapatid, kahit walang bidyuki. Ngayon, wala na. Out of stock ng bidyuki machine. Lahat na, nakabook, lahat na, anong tawag doon? Short na. Na-short na. Wala na. Kahit magtanong ka ngayon, tanungin mo si Brad Bernard, nag-inquire the other day. Wala na. Close na. Bakante, January pa daw. Kaya, sorry na lang. Pwede tayong mag-enjoy, kapatid. Amen? Na hindi katulad sa celebration ng mundo.
Masarap ang buhay Kristiyano. Masarap mag-celebrate na kumplito ang iyong kamay. Para kung magkanta ka, 10 mga daliri. Amen? Paano ka mag-awit ng 10 mga daliri? Kung putol ng 3, 7 mga daliri. 3 ay putol. Oh, wala na. Nakasyat-syat na. Tapos palupok na yun ka. Tapos nagkaon ka gali Valenciana. O palupok-lupok ka na. Kaya pasikat-sikat ka. O lang tawa o. Ha? Baskog ni. Baskog. O baskog yun ang lupok. O. Kaya nautod na mo nga kamot. Kaon Ibos. Kaon Valenciana. Tapos nagpilit gali. Okay. Kundi. Imbes na Happy New Year. O, wala na. Dito ka na sa hospital nag-New Year. O, di ba? Kaya, mga kapatid, lalo na ating mga bata. Bantayan natin ating mga bata. Kaya madali silang ma-attract. Amen? So, church, sa Bible tayo. Sa Bible tayo nag-base, hindi kung ano ginadiscriminate natin, kundi Bible tayo. Bakit natin sinabi ito? Kasi ang Bible ang nagsasabi sa atin na huwag nating sundin ang tradisyon ng tao. Christmas is man-made tradition. Hindi utos ng Diyos, wala sa Bible, kaya wala tayong karapatan na mag-imbento ng selebrasyon. Kung ano ang utos ng Diyos, sabi niya, ang kanyang kamatayan ang ating i-celebrate, doon tayo mag-celebrate sa kanyang kamatayan at hindi ang kanyang kapanganakan. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo tumayo please. Panginoon naming Diyos, Ama, maraming salamat po ngayong umaga. Thank you Lord for this reminder na aming natanggap ngayong pong umaga. I do pray Lord and I hope